So mga sangkay, masyado pong nakakawindang na itong mga revelasyon ngayon na pinapalabas ngayon sa hearing. At eto mga sangkay, pag-usapan po natin itong posibleng malaking sikreto nila former President Rodrigo Duterte. Tingnan po natin kung gaano katotoo ito. So, ang tindi po ng mga impormasyon na lumalabas ngayon, mga sangkay, pero kailangan po natin pag-usapan, tingnan po natin kung ano po itong malaking sikreto di umano ng mga Duterte na ngayon nabibisto, mga sangkay. At eto, mayroong ebidensya. Mayroon po talagang hawak, mga sangkay, na mga record. At, nako, mawiwindang kayo, mga sangkay, sa inyong mga malalaman ngayon. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, so ito nga po ang ganap ngayon. May hearing kasi na nagaganap ngayon, mga sangkay, at kanina lamang lumabas, no, ang report na ito, na mayroon pong sinasabing 6.77 billion, billion ha, hindi million, billion, na transactions involving VP Sara at maging ang kanyang asawa na si Man Scarpio. So dito, nakakalula yung mga numero, mga sangkay, 6 billion, my goodness. Kayo na bahala humusga, mga sangkay. Ako, sinusubukan po natin maging neutral sa usaping ito, mga sangkay, hanggat maaari. Pero, sabi ko nga, kapag may ebidensya, yun yung malupit na patunay na posibleng totoo ito. Okay? So ngayon, mga sangkay, ito. Kasi yung salin ni VP Sara, nasa 80 million mahigit eh. Pero ito, mga sangkay, kung titignan po ninyo, 6.77 billion pesos. Grabe naman, ang laki. Ngayon, ito mga sangkay, tingnan po ninyo. May mismatch daw po, mga sangkay, no? Hindi nagtutugma ang resibo mula po sa mga bangko. Pakinggan nyo ito mabuti, mga sangkay, dahil ito hindi po ito chismis. Galing na po mismo ito sa mga bank records. The Honorable DS JJ Suarez. Ma'am, para lang po maunawaan ko po yung proseso ng pagre-report. Ito pong mga tinatalakay na covered or suspicious transactions, ito po ay inire-report sa inyo ng bangko o AMLAC ang nagpa-flag nito? Paano po ba ang sistema? Bangko po ang nagre-report dito sa email. So, Okay, so sa AMLAC yan, mga sangkay, tinatanong kung ano ba ito, mga numbers na ito, saan ba ang pinanggagalingan nito. Ito daw po ay report ng maraming mga bangko, mga sangkay, at isinabmit po sa AMLAC. therefore, the bank determines kung ano yung mga considered na flag, suspicious, tapos nire-report sa inyo. Tama po. Okay. Mahalaga po kasing malaman yon, Madam Chair, kasi upang maunawaan natin na yung bangko mismo ang nagpapadala ng na-report nito sa AMLAC. Bangko ha, ulitin po natin, hindi po ito chismis na parang nilatag lang ng kung sinong tao. Galing po mismo ito, di umano, sa bangko, sa mga bangko. Tapos pinapadala sa AMLAC. Itong money laundering. I think council po yan, mga sangkay. So, sila ang pinapadalhan ng mga ganong klaseng impormasyon kasi hindi po basta-basta maglabas yan. Kasi meron pong tinatawag na bank secrecy. Hindi po pwedeng ilabas yan unless kinakailangan na po ng impormasyon mula po sa ating gobyerno at itong AMLAC, mga sangkay, ang magsasagawa niyan, so ipapadala. So may mismatch po sa salin ni VP Sara at sa record, mga sangkay, ng bangko. Malayo po ang pagkakaiba. May resibo po yun ha. Ang salin kasi wala pong resibo yan eh. And it's not AMLAC looking into the specific accounts of these individuals. Am I right to state that, Madam Chair? Tama po yun. Okay.
Thank you. So, sa madaling salita, para mas maunawaan po ng tao, Para mas maunawaan ng tao. Kasi, baka isipin ng mga tao na parang ano to, parang propaganda. Alam nyo, ito yung siguro opinion ko lang. Yung hearing, posibleng gamitin bilang isang propaganda para po pigilan si VP Sara sa kung ano man yung kanyang tinatakbo. Pero, mga sangkay, hindi po ibig sabihin nun na wala po silang ilalabas na totoo. Kasi, ito, mula na po ito sa mga record, galing po sa mga bangko na pinadala po sa AMLAC. Kinuha po yan ng AMLAC. At sa record, may mismatch. Malayo po ang kaibahan, mga sangkay, sa SALN ni VP Sara. Talagang magugulantan ka. hindi po iniimbestigahan ng AMLAC yung mga specific na bank accounts. Yung mismong report, ang pinanggagalingan po nito ay yung bangko mismo. Sila ang nagre-report sa AMLAC. Gets yun na, mga sangkay, galing po yan sa mga bangko. Halimbawa, BPI, BDO, di ba? Ano pa ba, mga sangkay? Yung iba pang mga bangko dito sa ating bansa, no, na pwedeng pasukan ng malalaking pera. So, itong mga ito, mga sangkay, nag-report sa AMLAC. Ito yung record po namin. So, ang lumabas sa record, malayo. Isipin nyo naman yan, mga sangkay, 6.77 billion. Saan nanggagaling yun? At ang nakakapagtaka po, Madam Chair, para yatang hindi nagtutugma yung kwento sa kwenta. Okay, hindi nagtutugma ang kwento sa kwenta. Dahil sa SALN kanina na binabanggit po ng ating kasamahan na si Congressman Terry Redon, may mga sinabi na wala na may cash on hand. Kaso lang, base sa pasok at labas ng pera, mas malaki po yung nai-report ng AMLAC at ng mga bangko sa AMLAC kaysa sa dun sa lumalabas sa SALN. Ayan po ang kaibahan, ha? Sa report sa AMLAC, malaki. Iyon, may resibo po yun, mga sangkay. Mahirap pong baliin yun. So, dito pa lang, posible pong madiin po talaga si VP Sara. Kaya, delikado po ang situation. No? Ang tanong ko nga po dito, ito na ba yung katapusan ni VP Sara since na uungkat na po itong mga malalaking impormasyon? Malayo po ang kaibahan sa SALN, eh. Ang SALN ni VP Sara ay nasa something 88 million or basta mga naglalaro lang sa 80 something. Pero ito, mga sangkay, 6.77 billion sa kanilang mag-asawa. Paano nangyari yun? Saan nanggaling ang pera? 'Di ba? So, kung titingnan po natin, tama po ang sinabi ni Trillanes na paratang na pagdating po sa mga bank accounts, nandun yung realidad kung magkano, kung gaano kayaman ang mga Duterte. Yun po yung mga sangkay. Ako nga, nahihirapan ako dito mag-explain kasi alam ko may mga DDS, may mga loyalista, nag-aaway po yan, nagsasabong. Pero ito po yung record, eh. Mahirap pong baliwalain ang record. Mahirap po yan, mga sangkay. Kahit anong paliwanag mo, as long as may hawak na record, ang hirap po niyang butatain. Nagkakalabasa na po. So, pwede ko rin po bang masabi, Madam Chair, na maaari AMLAC na hindi pa kumpleto ang report kasi ang sabi niyo po, bangko lang po nagre-report sa inyo. So there may be other transactions that may have not been reported to you because they may have thought that those were not suspicious, neither were they flagged. Am I right to assume that? So, posible pa raw na mas malaki pa, mga sangkay, yung hindi pa na i-report. Tama po, because ang nire-report na po ng bangko sa AMLA, EMLC, ay halimbawa yung mahigit 500,000 or kung suspicious. Kung hindi po mahigit sa 500,000 yan, hindi po i-report sa AMLA. So, maaari po, or maaari ring wala, na meron transaction na mas mababa pa sa 500,000 na hindi na po na i-report sa amin. So, mayroon pa. Kasi itong mga sinubmit, ito po yung mga suspicious.
So, posibleng mayroon pang ibang pera daw na pwedeng humigit pa sa 6 billion. Let's say, 8 billion, 10 billion. Yung mga hindi po nasali. Yun yung malaking problema, mga sangkay. Kaya ang hirap po magtiwala ngayon kung sino pang matinong politiko, no? Mga sangkay. Kaya minsan naisip ko mag-neutral na lang eh. 'Di ba? Kasi ang hirap pong tingnan ngayon. Alam niyo ang Pilipinas, sobrang yaman ng ating bansa. Pagdating po sa mga likas na yaman, nasa atin po ang lahat. Pero bakit mahirap ang Pilipinas? Dahil po sa sandamakmak na politiko na nangungurap. I'm not saying ito pong mga Duterte. What I'm telling is, marami sa mga politicians. Marami. Halos sila lahat. Nakakalungkot, no? Kasi ito, binabakbakan nila si VP Sara. Ganon din naman yung mga yan. 'Di ba? Kaya kailangan po natin ng matinong sistema na mag-re-reduce sa corruption sa ating bansa. Ayan, parliamentary system. Yun yung pinaka-the best. So, posible pa raw pong lumaki ang pera, hindi lang 6 billion talaga kapag masubmit lahat ng record sa mga bangko. Ano sa tingin nyo mga sangka? Ito na ba yung katapusan ng ating Vice Presidente? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.